oras. Yun, carjacking. Ito naman, mismong ang pulisya na nagsabi na talamak ngayon ang tinaguriang Bundol Gang. Hindi po budol Bundol Gang. At ito po ang payo ng mga otoridad. Kapag binundol kayo ng kahinahanalang sasakyan, huwag daw huminto o bumaba ng inyong sasakyan dahil baka daw po lalo kayong mapahamak. Nakatutok si JP Soriano. Ganito ang nangyayari sa isang aktwal na operasyon ng Bundol Gang o pwersahang pagkuha ng isang sasakyan. Haharangin ng mga kriminal na sasakyang umaandar, tsaka tututukan ng baril ang driver sabay tangay ng sasakyan. Bahagi ito sa lecture video na pinapakita ng PNP kontra carnapping. Ayon sa PNP, ito ang style ng Bundol Gang, isang kilabot na carnapping group. Ayon sa NCRPO, talamak ang ganitong sitwasyon lalo na dun sa mga galing sa airport at dumadaan sa C5 road. Sinusundan daw ang sasakyan hanggang makakuha ng tiempo para isagawa ang krimen. Duda ng PNP, may kasabwat sa airport ang sindikato. Especially nanggagaling sa airport, matraffic sa EDSA, diyan sila dadaan. Kaya titignan din natin yung possibility na baka yung tipster nanggagaling lang doon sa sa airport. Kasi somebody should give the direction dun sa mga nag-aabang. Kaya sabi ng Regional Operations Division ng NCRPO na siya nagbibigay ng lecture sa iba't ibang grupo para sa self-defense. May mga paraan para maiwasan at makaligtas ang isang motorista laban sa Bundol Gang. Dapat daw di sinasabi kung kani-kanino kung saan ka pupunta, saan dadaan at ano ang sasakyan mo. Kailangan maging mapanuri at alerto sa mga umaaligid sa bahay o opisina na posibleng nagmamanman sa inyo. Keep your head down. Huwag masyadong ibino-broadcast sa buong mundo ang pinag-uusapan nyo. Pwede mo kayo mag-usap na on your own na. Dumating na ba? Sige, uwi na tayo. Or kung kayo mag-uusap na saan kayo dadaan, baka pwede namang hindi naman naririnig. Kung nasa daan na at nagbibiyahe, pansinin ng mga sasakyang sumusunod at kahina-hinala. Tandaan daw palagi na pinagpaplanuhan ng mga kriminal ng kilos nila, kaya dapat pagplanuhan din sila. Go to a place na maraming nakakita sa inyo. Na, yun nga, mawala na yung escape. Mawala na yung escape nila. Agawin na lang sasakyan mo, hindi naman, saan sila pupunta? Di ba? May nakakita ibang tao, yan, sinasabi nga, galing dyan sa C5, yung pamayang Diego Silang. Sa labas ng BCDA yan, daming pulis dyan. Paano naman kung nasundan ka na at binundol ka na at hinara at may tangka na laban sa'yo? Hindi raw dapat huminto, magbukas ng bintana o bumaba ng sasakyan. Kailangan daw alerto ang isip at buo ang loob. Dapat handa raw umatras at umabante agad para takasan ng mga kriminal. Kung nakatutok naman sa'yo at biglang babariling ka na lang, maybe better to lose your car than to lose your life. Pero kung may chance ka naman na mag-escape, then by all means escape. Ram the car, go on reverse, go on. Pwedeng you ram the car forward, you can ram if nasa likod siya. You can ram the car back at your back behind you. So pero yan, pinapractice yan. Sa bidyong ito naman, na ginagamit ang ilang self-defense training expert, makikita kung paano ang tinatawag na J-turn, kung saan mabilis ang pag-atras at tiempo sa pag-ikot ng sasakyan para makatakas. Sa huli, ayon sa pulisya, pinaka-importante pa rin para sa mga motorista ang laging maging alerto. Payo ngayon ng otoridad sa publiko, kumuha ng karagdagang pagsasanay sa pagmamaneho at sa self-defense kung kakayanin. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang hinihinalang manggagancho ang inaresto sa isang entrapment operation sa lungsod ng Maynila bukod sa pagpapanggap bilang taga-customs para raw makapanloko sa mga nagtitinda ng cellphone. Nagpakilala pa raw ang suspect na kapatid ng isang reporter ng GMA News. Si Julius Segovia, naka-Alerto 24, eksklusibo. Kapani-paniwala raw kung magbida at mabulaklak kung magsalita. Siya si Roderick Segovia, 41 anyos at nagpakilalang nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Agad tuloy niyang nakumbinsi ang mga nagbebenta ng cellphone at gadgets sa Recto, Maynila na sa kanya kumuha ng mga paninda. Kwento na nagrereklamo magkapatid na sina Ryan at Michael Calub. Napapaniwala raw sila ni Segovia na magsusupply sa kanila ng mga produkto. Sinasabi niya na marami pumunta sa kanya, marami siyang connection, makakuha kami ng mura. Kaya medyo natural, gusto namin kumita sa hirap ng buhay.
kukuha kami sa kanya. Sinasabi niya na may mga unit siya na unraid nga araw. May isang container pa. Kasi siya naman daw yung mga nagpapalabas nun. Pero unti-unti raw silang nagduda. Imbes kasi na sila ang suplayan ng gamit, sila pa raw ngayon ang kinuhanan ng gadgets. iPad ang pinakahuling kinuha ni Segovia. Pagkuha niya ngayon sa amin, hindi siya magbabayad. Napag-alaman ding hinututan ni Segovia si Jason Lumarque ng 1,000 piso kapalit ng driver's license nito. Kilala umano ni Segovia ang traffic police na naniket kay Lumarque matapos siyang mahuling na counterflow. Sabi niya, dapat may padulas yan. Kasi siyempre hindi naman nakakahiya naman kay Hepe, sabi niya gano'n. Sige, sabi ko, last money ko na to wala akong budget. Sabi ko. Pero pare, sabi ko, totoo yan ha. Pero sa kanya rin ang galing, pare hindi kita loloko. Sa palitan ng text messages, 3 cellphone pa ang balak kunin ni Segovia sa mga nagre-reklamo. Kaya nang bumalik sa tindahan nila si Segovia kagabi, di na sila nagdalawang isip na ipa-entrap siya sa pulisya. Di naman pumalag si Segovia pero todo pakiusap siya. Magkakasundo kayo, bakit na po natin mararating? Ako sir, to lang. Umiinit na rin ako, naaasar lang ako. Nakangiti lang kasi naaasar na ako. Dumulog din ang mga nagre-reklamo sa GMA News dahil nagpakilala raw ang nire-reklamo nila na umano'y kapatid ng inyong lingkod. Pero nang dumating kami sa lugar, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ang pagkakamali ko po, yung sinabi ko nga po na humihingi po ako ng tawad. Desidido ang mga nagre-reklamo na magsampa ng kaso, kaya sa presinto sila tumuloy. Hinala kasi nila, posibleng marami pang nagansyong ibang tao si Segovia. Reklamong estafa ang maaaring isampa sa kanya. Ang estafa kasi yung panloloko eh. Ika nga, enriching oneself at the expense of another. Julio Segovia, naka-alerto, 24. Chika Minute! Hey there mga kapuso, narito na mga chikang dapat nyong abangan. Krista Kleiner isi-share sa atin ang kanyang video blog tungkol sa experiences niya sa pagsali sa Miss International Pageant sa China. At dating survivor castaway Jeff Gaitan at kapuso balladeer Mark Bautista, nagkakamabutihan na nga ba? Mark, may kanta pa para kay Jeff. I will be here when you feel like being quiet. Ang mga detalye niyan, ichichika ko sa inyo mamaya, kaya stay tuned. Susunod! Ang kwento ng nanalo ng loto. Mga senador na tumaya ng loto. Alamin natin kung sino-sino. Eksklusibo, kuwang-kuwa sa CCTV camera. Ayan sasakyang hindi uminto sa stoplight at iba pang mga aksidente. Ayun, tama. Mami Dionisia, pasyonista. Nagkwento tungkol sa pagharang sa kanya sa NAIA dahil sa mga dala niyang pampaganda. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.